Today, papag-usapan natin ang mga components at kung bakit po mayroon pork. So, ayan, ito po yung pork. Ano ba po ang narinig nyo po pag sinasabi nyo pong pork? Ayan po. Dalawa po yung pork ko po ngayon para makapakita ko po kung ano po ba ang pagkaiba. So, let's go. Sabi po natin pork. Dahil po sa mga bakeries natin po dyan. Ito po kagad ang maisip natin. Madami naman pong types ng pork. Meron pong rigid pork, coiled pork. Yun pa lang po ang alam ko na types ng pork. Pero din po sa likod, lalo na po mga alam ko po na ganun, may mga trek, Santa Cruz, nasa likod po sila, mga rock shocks, na. So sinasabi ko pong rear suspension ng Santa Cruz, yun po sobrang mahal, 50,000 pesos. So po yan, ay, yung bike pala yung naturo ko. So yan, siya po yung, so, ba't po ba may ganyan fork sa likod? So sabihin natin bike ka, wala ka pang back suspension sa likod. So, magte-trails ka po, tumalong ka, or mga ganun, basta tumalong ka po, likod, wala pong supporter, is may risk na mabali ang inyong frame. Naka-pork, ito, ayan, ito pa yung pork ko po sa aking dating Reno na bike, Reno. So, ayan, ito po siya. Kung magtataka po kayong, ano po tong mahabang to? So, dito po ang kabitan ng handlebar. So, ayan. Kunin ko po yung handlebar kong dati para mapakita ko po sa inyo paano po siya ilalagay. So, ayan. Ito po yung lumang ko pong handlebar. Binaklas ko din po sa aking dating bike. So, etong butas, basta, dito po yan, ipapasok. Yan, ganito po yan. Pero tataka po kayo, ba't po ganyan? Kasi may mga spacer pa po yan, tapos syempre, papagdaanan pa po yan. Unahan po ng bike, yung may mismong logo. So, paano nga ba nakokonekta ang fork sa handlebar? So, eto, may mga kikita po kayong mga butas na yan. Yan, double-sided po yan. May lagay po kayong nut dyan, para po ito mahigpit. Pag wala pa kayo nun, ibig sabihin, pag ginalaw nyo po to, gagalaw po yung handlebar, pero yung gulong, hindi po siya gagalaw. Kaya, mas recommended po, pag wala pa kayo, is bumili po kayo sa mga local bike shop nyo po, or sa mga Ace Hardware. Basta tama lang po yung size ng nut. So, yan. Meron kikita po kayo, pag nagbabike po kayo, sa may gitna, may boot, top cap, may kailangan po ng Allen wrench. So, yung top cap na po yun, meron po dito star nut. Tawag po namin dyan star nut ba yun? Basta. Nandyan po ipapasok. Sorry na po, medyo kalawang na po ang aking star nut dahil may kaedad na din po. Dito po yung ipapasok. Top cap, dito sa handlebar. Yung nail, basta nail, parang nail din siya. Iikot nyo po yun, dyan po siya hihigpit. Pag ginalaw nyo po ang handlebar, gagalaw din po yung fork, gagalaw po yung gulong. So yan, dalawa po ang aking pang type na fork. Tatlo po talaga, pero yung isa po, nandun po sa kabilang bike. Hindi ko po nababaglas, ako din po. So yan, ito po isa, itim. Dalawa naman po silang coil fork ng isa. Ito po yung lagi ko po napapakita ko po sa inyo. Yan. Dito po isusot ang gulong. Dito po isusot. Yung isa ko pong fork. Ito, may kabigatan. Yan. Ito siya. Super kalawang, kaya recommend ko po sa inyo. Bibili po kayo ng bike na ayun na po makalawang to kasi ito po talaga yung nakikita una pag nakikita ng bike. Yeah, see the difference. Dalawa po silang bakal. So, magtataka po kayo, meron pong dito bakal na singi na may butas sa gitna. Ayun po is para sa rim brakes. Ano po ba ang rim brakes? Parang napadating na tayo sa topic ng preno. Brakes, ang gulong, tas yung rim, doon po kakagat ang preno sa rim. So, hindi naman po siya yung parang traditional bikes, brakes, bakal. Ayun po is rubber ang nakagat po sa rim. Baliktaran. So, yan. Unahin po natin dito sa may silver na yan. Basta ano pong tawag na dito po yung pinaka-suspension. Makikita nyo po, may mga
Dapat po kasi maitim po dito. Maitim, basta kung ano pong kulay dyan sa mga butas na yan. Dalawahan po yan. Nawala po kasi yun sa akin kaya ignore. Sa loob po nan, dito po yung pinaka-suspension. Nakatago po siya sa loob. So, ito po ay sobrang tigas na. May kagalawan pa din po, ibig sabihin. Pag nagalaw pa po siya, ibig sabihin, okay na, okay pa. Pero pag hindi na po nagalaw, ito, medyo nagalaw-galaw pa din po siya. Hindi ko po kaya sa on-cam kasi. Try ko. So, sa loob po nan, dapat po, suspension, dito po yung suspension, may gasa din po yun. Ay po. May tumulungan. So, sa loob po nito, may suspension po yan. Suspension. Dito po, dito yata nilalagay yung suspension. So, alam niyo naman po yung phrase, gem fork. So, ang ginagawa po nila, so, para po yung sa specific na coil fork, sinusundot nila po yung suspension dito sa loob, iuhugot po nila dito sa dalawang butas na yan. Tapos pag binaba mo, hindi na po siya tataas. Ganun po yun, tinatawag na phrase, gem fork or gem fork. So, dito po tayo ulit sa ports, no? So, yan pala, ang tawag dito pala ang mga dampers. Pero sa akin po, ito, coil fork po kasi so, yung mga ibang types of fork. Kasi yung mga fork ko po, may twist, tapos dito, yung preload, tapos yung overload, parang ganun. Yung close, shut. Pag pinindot nyo po yung close, ibig sabihin, hindi po gagalaw ang suspension. Para ka na pong naka-rigid fork, hindi ko pa yun recommend pag nag-checklist po kayo. So, yan. Kuhanin ko lang po yung pero papakita ko pa sa inyo, axle. Saan ba? Ito. Dito po inaano yung preno, dito po tinatighten ng bolts, dito yung preno, dito po yung rotors. So, kunin ko lang po yung axle ko na natitira ko pa. So, ayan, nagpalit po ako ng part dahil dito. So, ito po yung sinusundot po sa gulong para hindi po siya magalaw. Dito po ayan sinusot. Bigat Dito ba guys? Diyan po yan. Mahulog. Diyan po yan. Diyan po yung tawag is axle. So, hindi din po yung tawag sa dropouts. Pag tinanggal nyo po to, tinanggal po natin yan dyan. Siyempre, mahulog po yung gulong. Wala na pong support sa gulong eh. Diretso na po siyang mahuhugot ang gulong. So, yun. Madami pa pong parts itong fork. Siyempre, hindi pa po tayo masyadong maalam. So, sabihin ko na lang po mga natitirang parts ng fork. Stallion, arc, uppers, damper, dropouts, and lowers. Ito pong malaki. So, pasensya na po na siguro po, recommend ko po sa inyo pag gusto nyo po yung full on. Is doon po kayo sa mga ibang content creators. Hintayin na lang po ang mag-go. So, maraming salamat po sa mga nanood po. Thank you very much. See you in the next video.